Sirahin niyo na! Sirahin niyo na! Tao po! Wala, talo tayo! Magandang araw po. Ako po si Pastor Christian. Naglilibot-libot po kami dito para po magbigay ng Bible. Pinamimigay po namin itong Bible na to. Basahin po ninyo yan ha. Marami po kayong malalaman at mababasang mga salita ng Diyos. Naway pagpalain po kayo ng Panginoon. Maraming salamat po sa pagbigay niyo ng Bible ha. Ano ba itong damit na to? Hoy Jackie may nagbigay ng Bible doon kanina si Pastor. Basahin mo daw. Para naman daw mabawasan yung kasalanan mo. Tsaka matigil yung kakadaldal mo. Aga-aga nagdadaldal ka dito sa bahay. Ikaw ang may kailangan magbasa nito, hindi ako. Paano hindi kita bubungangaan? Etong damit mo na pinaghubaran mo, nakakalat lang dito. Ahas ka ba? Ayan, yan! Oh, patubay niyo ni Tore! Nakita mo ba dito yung gold kong kwintas? Wala! Talo na naman tayo! Uy! Nakita mo ba? Ikaw kasi! Kanina ka pa daldal dyan eh! Natatalo kami Noong isang linggo mo pa hinahanap yung gold mong kwintas. Burara ka kasi! Ayokong pag-isipan si Pastor. Pero hindi kaya si Pastor yung kumuha ng gold kong kwintas? Ano si Pastor? Pastor yun! Hindi niya gagawing magnakaw. At lalo na ako, hindi ko nanakawin yun dahil binigay ko sa yun eh. Siya lang naman yung pumasok dito eh. Ang sabihin mo, burara ka! Tawagan mo na nga lang si Pastor. O sige. Para lang manahimik ka, tatawagan natin. Kumalma ka! Kamusta po kayo? Nabasa niyo na po ba yung Bible na binigay ko po sa inyo? Ay, Opo! Binabasa po namin yung Bible. Sa katunayan nga po, patapos na po kami. Matanong ko lang po, Pastor, kung meron po ba kayong nakitang gold na kwintas dito nung pumunta kayo? Gold na kwintas? Kayo talaga. Isinilid ko ang gold na kwintas dun sa Bible. Ano pong ibig sabihin ninyo? Nung araw kasi na yon, nagmamadali ako. At alam ko naman na sa misis mo yung gold na kwintas na yon. Kaya dun ko isinilid yung gold na kwintas. Nasa Bible yung gold! nandito nga.
Nay! Anak! Nakasahod na po pala ako. Ito po, para po sa inyo. Salamat dito anak ha. Hayaan mo. Ipagbibili ko agad to ng pangangailangan natin dito. Nak, matanong ko nga lang. Bakit mo ba ako pinatigil maglabandera? Siyempre, Nay, para makapagpahinga ka na rin no kahit papano. Tsaka hindi biro ang maging labandera, no? O anak, butit nakauwi ka na. Grabe nga doon, Nay, nakakapagod ang trabaho. O ito, pinaghanda na kita ng pagkain mo. Salamat dito, Nay, ha. Mukhang mabubusog na naman ako. Nak, tingin mo, bumalik na lang kaya ako sa paglalabandera. Kaya ko pa naman eh. Nay, ano ba't nagtatrabaho ako kung itutuloy mo na yung paglalabandera mo? Wala anak, para makatulong din ako kahit papano. Ayaw mo ba talaga anak? Kaya ko naman po eh. Nag-enjoy naman po ako eh. At saka masaya kasama yung mga ka-office mate ko. Nak, huwag ka na magsinungaling. Nanay mo ko. Karugtong ka ng buhay ko. Nay, una na po ako, baka malit pa po ako sa trabaho. Andiyan na din pala yung panyo mong itim. Mag-ingat ka ha. Sige po, una na po ako. Masundan nga. Janitor po siya dito. Hindi po totoo na siya ang mahawak po ng mga papeles dito. Dahil trabaho po yun ng mga boss namin. You make me laugh just to comfort me. Yeah, yeah. And finally make Naku, salamat sa pagbili ah. Isang pompom tsaka bangus. Boy, tignan mo si De La Cruz. Panay-panay na naman ang tinda dito. Sige, kahit mamaya na yung bayad. Baka mahuli pa kasi tayo ni Mami. Ito sa'yo, oh. Wala talaga. Mahirap na tao talaga yan si De La Cruz, no? Ay, naku. Mamaya na lang. Andiyan na si Ma'am. Baka mahuli tayo. Ewan ko ba dyan? Ano ba ang trip niyan sa buhay? Mamaya, pagtripan natin. nasa ating dalawa. Okay, class. To find the value of x, you should... Mamaya na. Baka mahuli kasi tayo, Mami. Sino yung maingi na yan? Ma'am, si De La Cruz po dito. Nagtitinda na naman. De La Cruz, anong ginagawa niyo dyan sa likod? Sorry po, ma'am. Tama na muna yun, ha? Nagdi-discuss ang teacher sa harap. Salamat sa pagbili, ha? Uy, kukuha ka pa? Meron pa ako dito. Oh, salamat ha. Hoy, De La Cruz! Ano na naman yung trip mo? Tinda ka ng tinda at kung ano-ano yung mga tinitinda mo dito sa school. Alam mo bang bawal yan? Tsaka, di ka ba nahihiya? Nakakahiya kaya magtinda dito sa loob ng school, di ba? Di ba? Di naman ako dapat mahiya eh. Dumidiskarte lang ako kasi wala rin akong pambaon. Alam mo, tigil-tigilan mo yung trip mo sa buhay mo. Hindi maganda yan. Baka mamaya kung ano mangyari sa'yo. Basta itigil mo yan. Walang kwenta yung ginagawa mo. Nakakahiya ka. Ma! Anak, nandiyan ka na pala. Meron na po tayong pambili ng gamot ninyo. Talaga ba, anak? Tara, ma. Bili na po tayo ng gamot nyo. Pasensya na kung di nakakatulong si nanay. May sakit kasi eh. Ma, dahan-dahan lang po. Si De La Cruz ba yun? Kasama niya ba yung nanay niya? Ibig sabihin may sakit yung nanay niya? Tsaka kaya siya nagtitinda kasi para tulungan yung nanay niyang may sakit. De La Cruz! Oo, babayaran ko yun. 20 pesos lang, hindi makatulog. Kala mo, di babayaran. Uy, halika rito. Dali! Nakikita mo yon? Yung teacher na yon? Yung kapitbahay natin.
usap-usapan dito sa barangay natin na napakalaki pala ng utang niyan. Lumubo ang interes. Kaya pala hindi nakakapag-ipon eh. E ng mga bata pa yan, gusto daw maging teacher eh. O di ba? Nilayasan tayo kasi alam niya siya ang pinag-uusapan natin. Buti na lang talaga yung anak ko, marunong sa buhay. Mrs. Castro, pinabibigay pala ng bangkong pumunta dito kanina. Tinatanong rin pala nila sa amin kung doon ka pa rin daw ba nakatira. Kaso hindi naman namin masagot kasi hindi naman namin alam kung doon ka ba din talaga nakatira. Oo, lumipat nga pala kami. Hindi ko nabanggit sa inyo. Yung utang mo pala sa akin, kailangan ko na bukas. Magpapacheck up kasi yung anak ko eh. Pasensya ka na. Ay, oo naman, sige. Bukas na bukas, babayaran kita. Maraming salamat sa tulong mo ha. Pasensya na din. Mga mare, halika rito, dali-dali. Ito, hot issue to. Kagagaling ko lang sa eskwelahan, promise. Yung teacher nating kapitbahay, naku, dun pa lang pala sa school, ang dami ng utang. Tapos, may pumunta pa dong mga taga-bangko, hinahanap siya. Aling Marites, pwede po bang itikom nyo na lang po yung bibig ninyo? Huwag nyo na lang po pakialaman yung buhay ng ibang tao. Dahil hindi nyo naman po alam yung mga totoong nangyayari sa buhay nila eh. Ang intindihin po ninyo, yung buhay ninyo at yung mga anak ninyo. Itatapon ko to eh. Susunugin ko yan. Bakit ba kasi pinipilit mo yung mga bagay na yan kahit hindi naman talaga para sa'yo? Nay, narinig niyo po ba yung sinasabi ninyo? Bakit, Nay? Sa tingin niyo po ba, ginusto ko maging teacher? Ito yung gusto ko, Arts and Communication. Gusto ko pong maging sikat na direktor. At di ba, Nay, kapag gusto mo yung ginagawa mo, ibig sabihin, gagawa ka ng paraan para kumita ka ng malaking pera? Hindi. Magti-teacher ka. Kailangan mo sundan ang yapak ng mga tiyahin mo.